Magandang araw sa inyo, mga minamahal naming kakwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, ang inyong kasama sa bawat hibla ng damdamin at sa bawat kabanata ng buhay. Welcome po sa ating channel, Ang Sulat ng Puso, kung saan ang bawat kwento ay isang salamin ng ating mga pinagdadaanan. Sa araw na ito, sabay-sabay nating bubuksan ang isang kwentong magtatanong sa atin. Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang tao para sa ngalan ng pamilya? Ano ang mangyayari kapag ang isang pusong matagal na nahimik ay bigla na lang sumigaw? At paano kung ang pagsabog na yon ang siyang unang hakbang pala tungo sa tunay na paghilom? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Aluna sa unang kabanata na pinamagatang Aluna, parang isang itim na kometa. Ganoon ang itsura ng malaking plastic bag na puno ng mga damit habang lumilipad ito palabas ng pinto, bago bumagsak ng walang ingay sa mamasa-masang lupa sa hardin. At kasunod niyon, ang sigaw. Isang sigaw na nanggaling sa pinakailalim ng kaluluwa ni Aluna. Isang sigaw na tila ba matagal na niyang itinatago sa loob ng 10 taon. Lumayas ka, layas. Ang bawat salita ay parang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Nanginginig ang buo niyang katawan, hindi sa takot, kundi sa galit na sa wakas ay nakahanap ng labasan. Sa harap niya, nakatayo si Amara, ang kanyang biyenan. Ang mukha nito'y napuno ng pagkabigla na mabilis na napalitan ng kulay ubeng galit. Ang mga salitang binitiwan nito kanina ang siyang naging mitya ng lahat. Kahit kailan, isa ka lang dayo sa pamamahay na ito. Ang bahay na ito, ang lupang ito ay para sa anak ko, para kay Diwa. Wala kang karapatan dito. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ni Aluna ang mga salitang yon. Ang bawat pantig ay isang sampal, isang patunay sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Sa gilid ng kanyang mga mata, desperado siyang naghahanap ng kakampi. Hinanap niya ang kanyang asawa, si Diwa. Ngunit si Diwa ay isang estatwa, nakatayo sa pagitan nilang dalawa, sa pagitan ng ina at ng asawa. Ang kanyang mukha ay blanko, walang salita, walang emosyon, walang kilos. Ang pananahimik niya ay mas malakas pa sa sigaw ni Aluna. Mas masakit pa sa insulto ni Amara at sa isang sulok, nakita ni Aluna ang pinakamasakit na tanawin sa lahat. Ang kanilang anak, si Hiraya. 5 taong gulang, yakap-yakap ang kanyang luma at punit-punit na teddy bear. Ang malalaki nitong mga mata ay luhaan. Tahimik na dumadaloy ang mga ito sa kanyang mga pisngi habang pinapanood ang mundong kanyang kinagisnan na unti-unting gumuho. Ang imahe ng kanyang anak ang nagbigay kay Aluna ng huling lakas. Hinarap niya muli si Amara. "Hindi niyo na ako muling aapihin," sabi niya. Ang boses niya'y basag ngunit puno ng determinasyon. "Hindi ako magiging katulad ng nanay ko. Tapos na ang pagtitiis ko. Labas." Ang huling salita ay isang utos, isang hatol. Walang nagawa si Amara kundi dahan-dahang tumalikod. Ang pagmamalaki sa kanyang mga mata ay nababalutan na ngayon ng kahihiyan. Dahan-dahan siyang lumabas ng pinto, hindi lumingon. Blag! Isinara ni Aluna ang pinto ng buong lakas. Ang tunog ay yumanig sa buong kabahayan at pagkatapos, katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Sumandal siya sa malamig na kahoy ng pinto, habol ang kanyang hininga. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso sa kanyang dibdib, sa kanyang mga tainga. Nagawa niya. Sa wakas, nagawa na niya. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang mga mata niya'y naghahanap ng pag-unawa ng kahit anong senyales mula sa kanyang asawa. Isang yakap, isang salita, kahit isang tango lang na nagsasabing tama ang ginawa niya. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang likod ni Diwa. Hindi man lang siya nito tiningnan. Nanatiling matigas ang mga balikat nito. Tumalikod ito at ang bawat hakbang na ginawa nito palayo sa kanya
Papasok sa kanilang silid-tulugan ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. At naiwan si Aluna, mag-isa, sa gitna ng katahimikang siya mismo ang lumikha. Ang kasunod ng isang malakas na pagsabog ay hindi palaging kapayapaan. Minsan, ito ay isang katahimikan. Isang katahimikang mas mabigat, mas nakalulunod kaysa sa pinakamalakas na sigaw. 24 na oras, iyon ang haba ng panahong lumipas mula nang isara niya ang pinto sa kanyang biyenan. Sa loob ng 24 na oras na yon, ang bahay na dati puno ng tensyon ay napalitan ng isang malawak na nakawalan. Ang bawat sulok ay tila naninibago. Ang bawat tunog, ang pagpatak ng gripo, ang pag-aspas ng hangin sa bintana, ang sarili niyang paghinga ay tila mas malakas, umuulit-ulit sa loob ng bahay na biglang naging maluwag. Pero ang pinakamabigat sa lahat ay ang katahimikan ni Diwa. Sa hapagkainan, nakaupo ito sa kanyang harapan, ngunit parang may isang pader na hindi nakikita sa pagitan nilang dalawa. Nagsandok si Aluna ng kanin sa plato nito. Hindi ito umimik. Inabutan niya ito ng ulam. Isang tipid na tango lang ang isinukli nito. Ang tanging maririnig ay ang lagitik ng kanilang mga kutsara at tinidor. Isang tunog na nakakairita. Isang tunog na sumisigaw sa katotohanang wasak na sila. Kumusta ang trabaho mo kanina? Sinubukan ni Aluna na basagin ang yelo. Okay lang, sagot ni Diwa. Ang mga matay na natili sa kanyang plato. At yon na. Tapos ang usapan. Biglang nagsalita si Hiraya mula sa kanyang upuan. Ang boses niya'y inosente at maliit. Inay, saan po natutulog si Lola Amara ngayon? Natigilan si Aluna. Para siyang sinaksak ng 1,000 karayom. Ang simpleng tanong ng kanyang anak ay mas masakit pa sa lahat ng masasakit na salitang natanggap niya. Tumingin siya kay Hiraya sa mga matang naghahanap ng sagot at hindi niya alam kung paano magsisinungaling. Nasa bahay ng kaibigan niya si Lola, anak. Sabi niya, pilit na ngumingiti. Magbabakasyon lang siya. Hindi sumagot si Hiraya, pero alam ni Aluna na hindi ito naniwala. Nang gabing iyon, sa kanilang silid, mas lalong naging malinaw ang pader sa pagitan nila ni Diwa. Nahiga ito sa kabilang dulo ng kama. Agad na tumalikod sa kanya. Diwa, mahinang tawag ni Aluna. Mag-usap naman tayo. Walang sagot. Ang tanging narinig niya ay ang paglalim ng paghinga nito. Isang pagpapanggap na tulog na. Isang malinaw na mensahe. Ayaw niyang makipag-usap. Naiwang dilat ang mga mata ni Aluna sa dilim. Yakap-yakap ang unan. Ang galit na naramdaman niya kahapon ay unti-unting nawawala. At ang pumapalit dito ay isang pamilyar na damdamin. Isang lungkot. Isang pag-iisa na matagal na niyang kilala. Hindi na niya natiis. Bumangon siya. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng silid at dinala siya ng kanyang mga paa sa tapat ng isang pinto. Ang dating silid ni Amara. Binuksan niya ito. Sumalubong sa kanya ang amoy ng matandang pabango at ng langis na palaging pinapahid nito sa kanyang buhok. Malinis ang silid, maayos ang kama. Pero ang kaayusang yon ay nagmistulang isang malamig na kabiguan, isang paalala ng taong wala na doon. Habang nakatayo siya sa gitna ng silid, biglang tumunog ang kanyang telepono sa sala. Ang biglaang ingay ay halos magpatalon sa kanya sa gulat. Nagmamadali siyang lumabas para sagutin ito, umaasang si Diwa iyon na nagbago na ng isip. Ngunit nang makita niya ang pangalan sa screen, mas lalo siyang kinabahan. Nanay Tala. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Hello, Nay. Sa kabilang linya, narinig niya ang boses ng kanyang ina. Puno ito ng pag-aalala. Isang pag-aalalang alam na alam ni Aluna. Anak, may tumawag sa akin. Isang pinsan ni Diwa. Nagsimula si Tala. Ang boses ay nanginginig. Aluna, anak,
Totoo ba ang nangyari? Ang boses ni Tala sa kabilang linya ay parang isang mahinang hangin na may dalang ambon. Hindi ito naninisi, hindi ito nagagalit. Ngunit sa pandinig ni Aluna, ang bawat salita nito ay may bigat ng isang babala. Anak, ang pamilya ay pamilya, sabi ni Tala sa malumanay na tono. Dapat mas mahaba pa ang pasensya mo. Matuto kang magtiis. Ang salitang yon. Biglang bumalik kay Aluna ang isang alaala mula sa kanyang pagkabata. Nakatayo siya sa likod ng kurtina, pinapanood ang kanyang nanay Tala na tahimik na naghahain ng pagkain para sa kanyang lola, ang ina ng kanyang ama. Naririnig niya ang mga salitang matatalim, mga panunumbat tungkol sa pagkaing hindi masarap, sa paglilinis na hindi maayos, at ang tanging nakikita niya sa kanyang ina ay ang pagyuko ng ulo, ang tahimik na pagtanggap, ang walang katapusang pagtitiis. Iyon ang imaheng kinatatakutan niyang maging. Hindi, Nay, mariing sagot ni Aluna. Ang boses niya ay naging matigas. Hindi ako magiging katulad ninyo. Hindi ako habang buhay na lang yuyuko. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila bago sumagot si Tala. Ang boses nito'y may bahid ng kalungkutan. Hindi mo pa naiintindihan, anak. Pagkatapos ng tawag, isang nag-aalab na determinasyon ang pumuno sa dibdib ni Aluna. Tama ang ginawa niya. Kailangan niyang patunayan sa sarili niya na tama siya. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Diwa at nasa eskwela si Hiraya, sinimulan niyang linisin ang silid ni Amara. Isang paglilinis na may kasamang galit. Bawat alikabok na kanyang pinupunasan, bawat damit na naiwan na kanyang tinutupi at nilalagay sa isang kahon ay isang paraan para burahin ang lahat ng bakas ng babaeng nagbigay sa kanya ng sakit. Gusto niyang pagbalik ni Diwa, ang silid ay maging isang panibagong lugar. Isang guest room, isang silid-aklatan, kahit ano, basta hindi na ito ang silid ni Amara. Habang hinihila niya ang kama palayo sa pader para walisin ang ilalim nito, isang bagay ang umagaw sa kanyang atensyon. Isang maliit, parihabang kahon na gawa sa maitim na kahoy. Mukha na itong luma. Ang mga gilid ay gasgas na. Nakatago ito sa pinakasulok sa lugar na hindi madaling makita. Kinuha niya ito. Magaan lang. Sinubukan niyang buksan, ngunit nakakandado. Nang alugin niya ito, narinig niya ang mahinang kaluskos ng papel sa loob. Ano ito? Ang unang pumasok sa isip niya ay mga titulo ng lupa, mga alahas, ang mga bagay na palaging ipinapamukha sa kanya ni Amara na hindi sa kanya. Isang ngisi ng pagtatagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito na ba ang ebidensya ng kasakiman ng kanyang biyenan? Sinubukan niyang buksan ito gamit ang isang hairpin, gamit ang dulo ng isang maliit na kutsilyo, ngunit matibay ang kandado. Inis na inilapag niya ito sa kama. Babaliin niya sana ang takip nito nang biglang bumukas ang pinto ng silid. Nakatayo doon si Diwa. Umuwi ito ng maaga. Ang mga mata nito ay agad na napako sa hawak niyang kahon. Ang blankong ekspresyon nito ay biglang napalitan ng isang malamig na galit. Anong ginagawa mo sa gamit ni Inay? Tanong nito. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Amara, ang San Marajuyo na kilala ni Amara ay ang San Marajuyo ng malalawak na hardin, malilinis na kalsada at mga bahay na may matataas na bakod. Ngunit ang San Marajuyo kung nasaan siya ngayon ay iba. Ito ang San Marajuyo ng masisikip na eskinita, ng amoy ng piniritong isda na kumakapit sa hangin at ng walang tigil na ingay ng mga batang naglalaro sa labas. Dito siya dinala ng kanyang mga paa, sa maliit na bahay ng kanyang matagal ng kaibigan na si Elsa. Hindi sa mansyon ng kanyang kapatid, hindi sa rest house ng kanyang pinsan. Dahil doon, sa mga lugar na yon, kailangan niyang magpaliwanag. Kailangan niyang harapin ang kahihiyan. Dito, sa maliit na silid na ipinagamit sa kanya, wala siyang kailangang gawin kundi ang magtago.
3 araw na siyang hindi lumalabas ng kwarto. Hinahatiran na lang siya ni Elsa ng pagkain na madalas ay hindi rin niya ginagalaw. Ang pagmamalaki niya ay isang buong tinapay na hindi niya kayang lunukin. Sinilip niya ang kanyang sarili sa maliit at may kalawang ng salamin na nakasabit sa dingding. Ang babaeng tumingin pabalik sa kanya ay hindi ang Doña Amara na kinatatakutan at iginagalang ng lahat. Ang nakita niya ay isang kawawang matanda. Ang mga gusot sa kanyang mukha ay tila mas lumalim. Ang mga puting hibla sa kanyang buhok ay tila mas dumami. At ang kanyang mga mata, pagod na pagod. Ito ba talaga siya? Ang babaeng pinalayas mula sa sariling pamamahay? Binuksan niya ang kanyang pitaka. Maingat niyang inilabas ang kaunting perang laman yon, mga luma at lukot na papel na binilang niya ng paulit-ulit. Hindi ito sapat. Hindi ito kailanman magiging sapat. Biglang nag-vibrate ang kanyang lumang cellphone sa ibabaw ng mesa. Sumilay sa screen ang pangalan. Pinsan Lorna. Hindi niya ito sinagot. Hinayaan niya itong tumunog hanggang sa tumigil. Maya-maya lang, tumunog itong muli. Tita Melly. Iyon din ang ginawa niya. Alam niya kung bakit sila tumatawag. Ang balita ay mabilis kumalat sa kanilang angkan. Gusto nilang makisawsaw sa tsismis. Gusto nilang makita siyang nagdurusa. Hindi niya ibibigay ang satisfaksyong yon sa kanila. Ang kanyang mga mata ay bumaling sa bagay na nasa tabi ng kanyang unan. Ang tanging bagay na nagawa niyang isalba bago siya tuluyang umalis. Isa pang kahon na gawa sa kahoy. Mas maliit, mas luma, at mas personal. Hinaplos niya ang gasgas na takip nito. Ang mga daliri niya ay sinusundan ang bawat ukit at bawat marka ng panahon. Dito sa loob nakatago ang tunay na bigat ng kanyang buhay. Ang mga liham na sumira sa kanya. Ang mga salitang humulma sa kanya. Habang yakap niya ang kahon, isang taksil na luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Isa lang. Isang patak ng kahinaan na agad niyang pinunasan. Hindi siya iiyak. Hindi siya bibigay. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, muling tumunog ang kanyang telepono. Akala niya'y isa na namang kamag-anak. Ngunit nang makita niya ang pangalan sa screen, kumabog ang kanyang dibdib. Diwa, ang kanyang anak. 1,000 emosyon ang nag-unahan sa kanyang isip. Pag-asa, galit, pananabik, kahihiyan. Huminga siya ng malalim. Itinayo ang kanyang likod at isinuot na muli ang kanyang maskara ng katatagan. Nang sagutin niya ang tawag, ang boses na lumabas ay hindi basag o mahina. Ito ay matigas, malamig at puno ng kapangyarihan. Diwa. Narinig niya ang pag-aalinlangan sa boses ng kanyang anak sa kabilang linya, ngunit inunahan na niya ito. Kailangan mong pauwiin ang asawa mo sa nanay niya. Sabi niya, ang bawat salita ay isang utos na walang puwang para sa anumang diskusyon. Ngayon din. Tamo, diwa ang pagtulak sa sariling asawa palabas ng pinto. Ang pagtataboy sa sariling ina mula sa tahanang itinayo ninyo bilang mag-asawa. Ang mga ito ay mga bagay na hindi dapat nangyayari sa isang normal na pamilya. Ngunit ang pamilya nila ay hindi na normal sa loob ng mahabang panahon. Nakahawak si Diwa sa manibela ng kanyang kotse. Ang kanyang mga buko ay namumuti. Ang tawag ni Inay ay dumating ilang oras matapos ang insidente. At ang utos nito ay malinaw. Kailangan niyang ayusin ang problema. Kailangan niyang ibalik si Aluna sa katinoan. At ang ibig sabihin yon, ang ibalik ito sa posisyon nito bilang isang tahimik at masunuring asawa. Ngunit paano? Paano niya gagawin ang isang bagay na hindi niya pa nagagawa kailanman? Paano niya haharapin ang galit na nagmumula sa kanyang sariling kabiguan? Ang kanyang kabiguan na maging isang lalaking dapat niyang maging. Ang kanyang kabiguan na protektahan ang kanyang pamilya. Ang kanyang kabiguang magsalita. Nagmaneho siya pabalik sa kanilang bahay. Ang bahay na ngayon ay tila isang malaking hawla. Sa pagpasok niya, naabutan niya si Aluna
na naglilinis pa rin sa dating kwarto ni inay. Nakita niya ang kahon na mukhang mahalaga, ang kahon na dahilan kung bakit siya pinapunta ni inay. Aluna, tawag niya. Ang boses niya'y nag-aalangan. Tumingin ito sa kanya. Ang dating apoy sa mga mata nito ay napalitan ng pagod at determinasyon. Pero mayroon pa ring bahid ng pag-asa, isang pag-asang naghihintay sa kanyang desisyon. Anong sabi ni inay? Tanong nito. Ang boses ay kalmado, ngunit may lamig. Doon na nagsimula ang lahat. Aluna, sinabi ni inay na kailangan mong bumalik sa nanay mo. Sinabi niya, ang mga salita ay parang batong bumibigat sa kanyang lalamunan. Tumawa ng mahina si Aluna. Isang tawa na walang saya, isang tawang puno ng pait. Kumalaban ka pa ba, Diwa? Tanong nito. Ang mga mata ay tumitig ng diretso sa kanya. O pagkatapos ng lahat ng ito, magiging tagapagsalita ka na lang niya? Napayuko si Diwa. Ang bawat salita ni Aluna ay tumatama sa kanya. Alam niyang tama ito. Alam niyang siya ang may kasalanan. Hindi ganun yon, Aluna. Sabi niya, pilit na iniiwasan ang tingin nito. Talaga ba? Hinala nito ang kilay. Kasi ang nakikita ko, Diwa, ay ang asawa ko na pumipili. At sa bawat pagpili mo, hindi ako ang kasama. Gusto ko lang ng kapayapaan, Aluna. Halos pabulong na sabi ni Diwa. Ayokong may nag-aaway sa bahay. Kapayapaan? Tumaas ang boses ni Aluna. Iyan ang gusto mo? Ang tahimik na pagdurusa? Ang manahimik na lang habang inaapi tayo? Iyan ang kapayapaan para sa'yo? Natahimik si Diwa. Hindi niya alam ang isasagot. Dahil totoo, iyon ang natutunan niya. Ang manahimik, ang magparaya, ang hayaang lumipas ang unos nang hindi lumalaban. Ito ang paraan niya para mabuhay. Alamin mo, Diwa, sabi ni Aluna. Lumapit ito sa kanya. May luha sa mga mata nito, ngunit ang boses ay matatag. Dati, hinayaan kitang manahimik. Hinayaan kitang umiwas. Pero hindi na ngayon. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng sakit at pagkadismaya. Pumili ka, Diwa, sabi nito. Ang bawat salita ay parang huling hantungan. Ako o ang nanay mo? Aluna, ang ultimatum ay binitiwan na. Ngunit ang bigat nito ay nanatili sa hangin. Isang makapal na ulap na bumabalot sa kanilang dalawa. Iniwan ni Diwa si Aluna sa silid, walang sagot na ibinigay. Pumasok ito sa kanilang kwarto at isinara ang pinto. Muli, katahimikan. Muli, pag-iwas. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa dibdib ni Aluna. Napasandal siya sa pader, unti-unting napaupo sa sahig. Ramdam niya ang pagod na gumagapang sa buo niyang katawan. Pagod na siyang lumaban. Pagod na siyang mag-isa. Napatingin siya sa paligid ng silid na nililinis niya. Ang silid na naging simbolo ng kanyang paghihimagsik. Sa gitna ng kanyang pagwawalis, natabig ng kanyang siko ang isang bagay sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng bintana. Isang lumang florera. Gawa ito sa makapal na porselana na may kupas ng disenyo ng mga bulaklak na sampagwita. Ito ang paboritong florera ni Amara. Palaging nakadisplay sa sala. Inilipat lang niya ito sa silid para linisin ang kinalalagyan nito. Crash! Sa isang iglap, ang florera ay naging isang tumpok ng puting pira-piraso sa sahig na gawa sa kahoy. Napasinghap si Aluna, hindi dahil sa panghihinayang, kundi dahil sa isang biglaang alaala na sumulpot sa kanyang isipan. Isang taon na ang nakalipas. Nag-aayos siya ng mga bulaklak sa florerang iyon. Hindi niya sinasadyang nauntog ito sa gilid ng mesa at isang maliit na piraso ang natuklap mula sa bibig nito. Halos hindi nga ito kapansin-pansin. Ngunit ang reaksyon ni Amara ay hindi niya malilimutan. Hindi ito basta lang nagalit. Mayroong isang bagay na iba sa mga mata nito noon. Isang kislap ng tunay na takot. Isang uri ng panik. Huwag na huwag mong gagalawin yan. Sigaw nito sa kanya. Ang boses ay nanginginig. Tanda yan ng... Bigla itong natigilan.
Tila may sasabihin pa sana ito, ngunit pinigilan nito ang sarili. Kinuha nito ang plorera at maingat na itinago. Simula noon, hindi na niya nakitang nilagyan pa ito ng bulaklak. Noon, inakala ni Aluna na nag-iinarte lang ang kanyang biyenan, na ginagamit lang nito ang plorera para ipamukha sa kanya ang kanyang pagiging pabaya. Ngunit ngayon, habang nakatitig siya sa mga basag na piraso, may ibang realisasyon na unti-unting nabubuo sa kanyang isip. Hindi iyon simpleng galit, iyon ay takot. Bakit matatakot si Amara na masira ang isang lumang plorera? May halaga ba ito? Pamana ba ito? Napatingin siya sa kahon na kahoy na nasa ibabaw pa rin ng kama. Biglang nag-iba ang tingin niya rito. Paano kung ang laman nito ay hindi tungkol sa pera o ari-arian? Paano kung ang laman nito ay konektado sa takot na nakita niya sa mga mata ni Amara? Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang kandado ay maliit. Ang kailangan nito ay isang maliit na susi. Saan magtatago ng isang mahalagang susi ang isang taong tulad ni Amara? Hindi sa lugar na halata. Itatago niya ito sa isang bagay na personal, isang bagay na luma, isang bagay na hindi na pinapansin ng iba. Agad siyang napatayo. May isang lumang pitaka si Amara na palaging nakatago sa ilalim ng mga nakatuping damit sa pinakailalim na drawer ng aparador nito. Isang pitaka na puno ng mga lumang resibo at butones. Walang halaga. O iyon ang akala niya. Mabilis siyang lumapit sa aparador, binuksan ang drawer at sinimulang halongkatin ang mga damit. Aluna nanginginig ang mga kamay ni Aluna habang kinakapa niya ang ilalim ng drawer. Doon nga, nakatago sa ilalim ng isang luma at amoy bulitas na bestida, naramdaman niya ang magaspang na katad ng pitakang hinahanap niya. Mabilis niya itong kinuha. Sa pagbukas niya, sumalubong sa kanya ang pamilyar na amoy ng lumang papel. Gaya ng inaasahan, puno ito ng mga resibo mula pa sa panahong hindi pa siya ipinapanganak. Ngunit sa isang maliit at nakatagong bulsa sa loob, may naramdaman siyang isang bagay na matigas, isang maliit na susi. Kalawangin na ito at maitim, ngunit alam niyang ito na iyon. Ang puso niya'y kumakabog ng napakabilis. Para siyang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay na malapit nang tumuklas ng isang bagay na hindi dapat para sa kanya. Dala ang susi, lumapit siya sa kama kung saan nakapatong ang kahon na kahoy. Huminga siya ng malalim, ipinasok ang susi sa maliit na siwang ng kandado. At dahan-dahan itong pinihit. Click! Ang tunog ay tila umalingaw-ngaw sa buong silid. Sa isang saglit, natakot siyang buksan ito. Paano kung tama ang hinala niya? Paano kung mali? Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Ang unang bumungad sa kanya ay hindi ginto o titulo ng lupa. Ito ay isang larawan. Isang itim at puting litrato ng isang kasal. Nakita niya ang isang batang-batang Amara, payat at nakasuot ng simpleng bestidang pangkasal. Katabi nito ang ama ni Diwa nang ngumingiti ng malapad. Ngunit ang mga mata ni Amara sa litrato, walang kislap, walang saya. Ang nakita ni Aluna sa mga matang yon ay ang parehong takot na nakita niya noong nabasag ang plorera. Sa ilalim ng litrato ay isang tumpok ng mga papel na nakatali ng isang kupas na pulang laso. Mga sulat. Ang papel ay naninilaw na at marupok. Ang tinta ay medyo kumalat na sa ilang bahagi. Kinalas niya ang tali at kinuha ang nasa pinakaibabaw. Binasa niya ang unang pangungusap. Amara, natanggap ko ang iyong liham. Itigil mo ang pagrereklamo. Ang buhay may asawa ay hindi isang paraiso. Bawat babae ay kailangang magtiis. Napakunot ang noo ni Aluna. Ang sulat ay hindi para kay Amara, kundi galing sa ina nito. Binuklat niya ang isa pa. Iba ang sulat kamay. Mas matigas, mas matalim. Para sabihin ko sa'yo, huwag mong isipin na dahil pinakasalan ka ng anak ko, ay espesyal ka na.
Dito sa pamamahay ko, isa ka lang utusan. Ang obligasyon mo ay pagsilbihan siya. Pagsilbihan ako. Walang labis, walang kulang. Nanlamig ang buong katawan ni Aluna. Ito ang mga sulat. Ang mga sulat mula sa kanyang biyenan. Ang ina ng ama ni Diwa. Ang lola ni Hiraya na hindi na niya nakilala. Isa-isa niyang binasa ang mga sulat. Ang bawat isa ay mas malupit kaysa sa nauna. Puno ito ng mga panlalait, mga utos, mga pagbabanta. At sa gitna ng mga yon, nahanap niya ang mga salitang paulit-ulit na sinasabi sa kanya ni Amara. Wala kang silbi. Pabigat ka lang sa buhay ng anak ko. Huwag kang mag-ilusyon na may karapatan ka sa kahit anong yaman namin. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang mga salitang iyon, hindi pala orihinal na galing kay Amara. Ang mga ito ay mga salitang ibinabato lang pabalik sa kanya. Mga salitang matagal nang nakatanim sa puso ng kanyang biyenan na ipinapasa lang nito sa kanya na parang isang sumpa. Hindi ito kasakiman, hindi ito purong kasamaan. Ito ay sakit. Isang malalim na sakit na hindi kailanman gumaling, na ngayon ay isinasalin sa susunod na henerasyon. Nabitawan niya ang mga sulat, kumalat ang mga ito sa sahig na parang mga tuyong dahon. Bawat isa ay isang testamento sa isang buhay ng pagdurusa. Sa gitna ng kanyang pagkatulala, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Nakatayo doon si Diwa, ang mukha ay nagpapakita ng desisyong kanyang ginawa. Ngunit natigilan ito nang makita ang eksena sa kanyang harapan. Si Aluna na nakaupo sa sahig, napapaligiran ng mga lumang liham, ang mukha ay basang-basa ng luha. Ang mga mata ni Diwa ay lumaki sa pagkabigla. Agad niyang nakilala ang mga sulat na yon. Ang lihim na pasanin na binuhat ng kanyang ina sa buong buhay nito. Ang eksenang bumungad kay Diwa ay parang isang multo mula sa kanyang nakaraan na biglang nagkatawang tao. Ang mga sulat, ang mga demonyong gawa sa papel na sumira sa espiritu ng kanyang ina. Ilang beses niyang nakita noon si Inay na binabasa ang mga yon ng palihim sa kanyang silid. Ang mga balikat nito ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. At ngayon, ang mga ito ay nasa kamay na ng kanyang asawa. Dahan-dahan siyang lumapit. Walang galit, walang pagsisisi. Tanging isang malalim na pagod at kalungkutan. Umupo siya sa sahig, sa tabi ni Aluna. Sa gitna ng mga nagkalat na alaala, kinuha niya ang isa sa mga sulat. Ang sulat kamay ng kanyang lola ay kasing talim pa rin ng dati. Hindi na niya kailangang basahin ito. Kabisado na niya ang sakit na dulot nito. Si Lola, mahinang sabi ni Diwa. Ang boses niya ay halos hangin lang. Isang babaeng bakal. Ganyan siya ilarawan ng lahat. Matatag. Prinsipyo. Pero sa amin sa loob ng bahay, iba siya. Tumingin si Aluna sa kanya. Ang mga matay namamaga pa rin, ngunit puno na ngayon ng pagtatanong. Nagpatuloy si Diwa. Ang mga salita'y unti-unting lumalabas mula sa isang baul na matagal na niyang isinara. Bata pa ako, naririnig ko na sila. Ang mga sigaw ni Lola, ang mga utos niya. At si Inay, hindi siya sumasagot. Yumuyuko lang siya, katulad ng nakita kong ginagawa ni tatay. Isang munting flashback ang sumilay sa kanyang isipan. Isang batang Diwa na nagtatago sa likod ng pinto, pinapanood ang kanyang lola na itinatapon ang niluto ng kanyang inay dahil daw panlasang mahirap. At ang kanyang tatay, nakaupo lang sa mesa, nagbabasa ng dyaryo na parang walang naririnig. Natutunan ko ng maaga, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa pagsisisi. Natutunan kong ang katahimikan ang pinakamadaling paraan para mabuhay. Kapag tahimik ka, hindi ka mapapansin. Kapag tahimik ka, hindi ka masasaktan. Ang pananahimik ang naging paraan ko para makatakas. Tumingin siya ng diretso kay Aluna at sa unang pagkakataon, hinayaan niyang makita nito
Ang lahat ng takot at kahinaan na itinatago niya. Kaya nang ikaw na ang sinasaktan ni inay, nang sinasabi na niya sa iyo ang mga salitang sinabi sa kanya ni Lola, nanahimik ako. Hindi dahil sang-ayon ako sa kanya, Aluna. Maniwala ka. Nanahimik ako dahil duwag ako. Dahil iyon lang ang alam kong gawin. Hinawakan niya ang kamay ni Aluna. Malamig ito. Natakot akong ipagtanggol ka. Pag-amin niya, ang mga luhay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Dahil natatakot akong maging katulad ng tatay ko na walang ginawa. Pero sa pananahimik ko, naging katulad din pala niya ako. Ang huling mga salita ay isang basag na bulong, isang pagsuko. Tulungan mo ako, Aluna. Pakiusap niya. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa kamay nito. Ayoko nang maging duwag. Ang katahimikan na bumalot sa kanila pagkatapos ng pag-amin ni Diwa ay iba na. Hindi na ito ang malamig at mabigat na katahimikang naghihiwalay sa kanila. Ito ay isang katahimikang puno ng pag-unawa, isang espasyo kung saan ang mga salita ay hindi na kailangan. Tumayo si Diwa at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, inabot niya ang kanyang kamay kay Aluna. Walang pag-aalinlangan na tinanggap ito ni Aluna at hinayaan ng sarili na itayo nito. Sa sandaling iyon, hindi na sila magkaaway. Hindi na sila 2 taong naglalaban para sa magkaibang panig. Sila ay iisa, isang team na may iisang misyon. Kailangan natin siyang hanapin, sabi ni Aluna. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Tumango si Diwa. Alam ko kung saan magsisimula. Hindi sila tumawag sa mga kamag-anak nilang mayayaman. Alam ni Diwa na ang huling lugar na pupuntahan ng kanyang ina sa oras ng kahihiyan ay sa mga taong huhusga sa kanya. Sa halip, ang naalala niya ay isang pangalan mula sa kanyang kabataan. Isang pangalan na bihira nang mabanggit ni Amara. Tita Elsa, sabi ni Diwa habang sabay silang lumalabas ng bahay. Ang matalik niyang kaibigan noong dalaga pa siya. Sa loob ng kotse, habang nagmamaneho si Diwa, inilagay ni Aluna ang kanyang kamay sa braso nito. Isang simpleng haplos na nagsasabing, kasama mo ako. Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito, nakita niya ang pasasalamat. Ang bigat sa kanyang mga balikat ay tila nabawasan. Ang paghahanap ay nagdala sa kanila sa isang bahagi ng San Marajuyo na bihira nilang puntahan. Ang maluluwag na kalsada ay napalitan ng masisikip na eskinita. Ang mga matataas na bakod ay napalitan ng mga dikit-dikit na bahay na may mga sampay sa bintana. Natagpuan nila ang bahay ni Tita Elsa, isang maliit ngunit malinis na paupahan. Sumalubong sa kanila ang isang matandang babae na may mabait na ngiti ngunit may pag-aalinlangan sa mga mata. Nandito po ba si Inay? Magalang na tanong ni Diwa. Tiningnan sila ni Elsa mula ulo hanggang paa. Tila tinitimbang ang kanilang intensyon. Bakit niyo siya hinahanap? Tanong nito. Ang boses ay protektado. Si Aluna ang sumagot. Gusto po naming humingi ng tawad. Sabi niya, ang boses ay puno ng sinseridad. Gusto po naming maintindihan siya. Nakita marahil ni Elsa ang katotohanan sa mga mata ni Aluna. Bumuntong hininga ito at pinapasok sila. Ikinuwento nito sa kanila kung paano dumating si Amara. Dala-dala ang isang bag ng damit at isang durog na puso. Ikinuwento nito ang mga hirap na hindi kailanman ipinakita ni Amara sa kanyang pamilya. Matagal nang nag-iisa ang kaibigan ko, sabi ni Elsa. Kahit noong nasa bahay pa ninyo siya, ang mga salitang yon ay tumama ng husto sa kanila, lalo na kay Diwa. Ibinigay ni Elsa ang address kung saan pansamantalang tumutuloy si Amara. Isa pa palang kaibigan ang kumukupkop dito sa mas malayong parte pa ng bayan. Muli silang naglakbay. Ang bawat metro na kanilang tinatahak ay parang isang paglalakbay papalapit hindi lang kay Amara,
kundi pati na rin sa katotohanan ng kanilang pamilya. Sa wakas, narating nila ang lugar. Isang simpleng apartment building na kinakalawang na ang mga rehas. Huminto ang kotse sa tapat nito. Nagkatinginan sila ni Diwa. Ito na yon. Sabay silang bumaba. Hinawakan ni Diwa ang kamay ni Aluna habang papalapit sila sa pinto ng unit na itinuro sa kanila. Huminga ng malalim si Diwa. Itinaas niya ang kanyang kamay at kumatok. Tok, tok, tok. Ang tatlong katok ay tila umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Naghintay sila. Bawat segundo ay parang isang oras. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig nila ang pagpihit ng seradura. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Sa likod nito, nakatayo si Amra. Ang kanyang buhok ay hindi pa nasusuklay. Nakasuot lang ito ng luma at maluwag na duster. Ang tigas at autoridad sa kanyang mukha ay nawala. Ang tanging naroon ay ang purong pagkabigla nang makita niya ang kanyang anak at ang kanyang manugang na magkahawak kamay na nakatayo sa kanyang harapan. Ang maliit na silid ay tila lalong sumikip dahil sa bigat ng mga damdaming hindi masabi. Amoy kape at lumang kahoy ang hangin. Si Amara ay nakatayo pa rin sa may pintuan. Ang pagkabigla sa kanyang mukha ay dahan-dahang napapalitan ng pamilyar na tigas. Isang maskarang isinusuot niya para itago ang anumang kahinaan. Anong ginagawa niyo rito? Tanong nito. Ang boses ay may pilit na katatagan. Hindi sumagot si Diwa. Tumingin lang ito kay Aluna. Ibinibigay sa kanya ang pagkakataon. Huminga ng malalim si Aluna. Ito na yon. Dahan-dahan siyang lumapit sa maliit na lamesa sa gitna ng silid. Maingat, na parang isang bagay na sagrado, inilapag niya sa ibabaw nito ang kahon na kahoy. Ang mga mata ni Amara ay nanlaki nang makita ang kahon. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Tumingin si Aluna ng diretso sa mga mata ng kanyang biyenan. Walang galit, walang panunumbat. Tanging isang malalim at nakakaunawang kalungkutan. Naiintindihan ko na po, sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw. Ang apat na salitang iyon ang siyang tuluyang bumasag sa lahat ng pader na itinayo ni Amara sa paligid niya. Nakita ni Aluna ang pagyanig sa mga balikat nito. Ang mga kamay nito, na kanina'y nakakuyom, ay dahan-dahang nanlambot sa kanyang tagiliran. Natakot po ako. Pagpapatuloy ni Aluna, ang mga salita'y nag-uunahan na ngayong lumabas. Sa buong buhay ko, pinapanood ko ang nanay ko na magtiis, yumuko, manahimik, at isinumpa ko sa sarili ko na hindi ako magiging katulad niya. Pero sa sobrang takot ko, sa sobrang galit ko sa inyo, hindi ko namalayan, muntik na akong maging katulad ninyo. Sa puntong yon, si Diwa na ang lumapit. Tumayo siya sa tabi ni Aluna, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang ina. Sa unang pagkakataon, nagsalita ito hindi bilang isang tagapamagitan, kundi bilang isang anak na may sariling sugat. Patawad, Nay, sabi ni Diwa. Ang boses niya'y basag. Patawad sa lahat ng taon na nanahimik lang ako. Sa lahat ng pagkakataon na nakita kong nasasaktan ka, pero pinili kong magbingi-bingihan. Patawad kung hinayaan kong mag-isa kang buhatin ang lahat. Iyon na ang huling pumatak sa baso. Ang katatagan ni Amara ay tuluyan ng gumuho. Napahawak ito sa hamba ng pinto para suportahan ang sarili at doon, sa harap ng kanyang anak at manugang, humagulgol siya. Hindi ito isang iyak ng lungkot lamang. Ito ay isang iyak na nanggagaling sa kaibuturan ng isang kaluluwang 40 taong nagkimkim ng sakit. Isang iyak ng paglaya. Hinayaan lang nila siyang umiyak. Hinayaan nilang ilabas ang lahat ng lason na matagal nang nakaimbak sa kanyang puso. Nang bahagya na itong kumalma, si Aluna na ang muling lumapit. Huminga siya ng malalim at sinabi ang mga salitang kailangan niyang sabihin, hindi lang para kay Amara, kundi para na rin
sa kanyang sarili. Patawad po. Bulong niya. Patawad po dahil hinayaan kong gawin akong halimaw ng galit ko. Isang huling hininga. At patawad sa sarili ko. Aluna, walang mahimalang pagbabago na nangyari sa isang gabi. Ang mga sugat na inabot ng ilang dekada para mabuo ay hindi naghihilom sa isang pag-iyak lamang. Sa araw na yon, iniwan nila si Amara sa apartment. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pag-unawa. Iyon ang unang pagkakataon na naintindihan nilang tatlo na ang kailangan nila ay espasyo. Hindi para maglayo, kundi para bigyan ng kanilang mga sarili ng pagkakataong huminga at mag-isip. Nang hiwa-hiwalay, hindi bumalik si Amara sa bahay nila kinabukasan. Ngunit may nagbago. Makalipas ang ilang araw, tumawag si Diwa sa kanyang ina. Walang espesyal na dahilan. Tinanong lang niya kung kumusta na ito, kung ano ang ulam nito. Isang simpleng pag-uusap, malayo sa mga dating tawagan nilang puno ng utos at obligasyon. Naging isa itong ritual. Tuwing hapon, tatawag si Diwa at dahan-dahan, ang mga pag-uusap nila ay humahaba. Nagkakaroon na ito ng mga kwentuhan, ng mga tawanan. Sa pagitan nilang mag-asawa, ang pader na yelo ay tuluyan ng natunaw. Nagsimula silang mag-usap, hindi lang tungkol sa bayarin o sa kung sino ang susundo kay Hiraya. Nag-usap sila tungkol sa kanilang mga takot, sa kanilang mga pangarap na nakalimutan na. Isang gabi, habang naglalakad sila sa dalampasigan ng San Marahuyo, kasama si Hiraya na masayang nagtatakbo sa buhanginan, hinawakan ni Diwa ang kamay ni Aluna. Hindi na ako muling mananahimik, sabi nito. At sa pagkakataong yon, naniwala si Aluna. Isang araw, tinawagan ni Aluna ang sarili niyang ina, si Tala. Nay, sabi niya habang nakatingin sa dagat mula sa kanilang bintana. Salamat po sa lahat ng sakripisyo niyo. Salamat sa pagtitiis niyo. Narinig niya ang pagtataka sa boses ng kanyang ina. Mahal na mahal kita, Nay. Pagpapatuloy ni Aluna, isang ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pero hindi ko na kailangang maging katulad mo. Sa kabilang linya, isang sandali ng katahimikan. At pagkatapos, narinig ni Aluna ang isang mahinang hikbi na sinundan ng isang salita. Naiintindihan ko, anak. Isang salita na puno ng paglaya para sa kanilang dalawa. Ang paghilo may isang proseso. May mga araw na madali. May mga araw na mahirap. Ngunit ang mahalaga, lahat sila ay gumagalaw na pasulong, hindi na pabalik. Isang hapon, mga ilang linggo pagkatapos ng kanilang pag-uusap sa apartment, tumunog ang telepono ni Aluna. Isang numerong hindi nakarehistro, ngunit sinagot pa rin niya. Hello? Aluna? Natigilan siya. Kilala niya ang boses na yon, ngunit may iba. Wala na ang dating talim. Ito'y nag-aalangan, medyo mahina. Ito ay ang boses ni Amara. Opo, bakit po? Sagot ni Aluna. Pilit na pinapakalma ang sarili. Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Nagluto ako ng paborito mong sinigang, sabi ni Amara. Ang mga salita'y tila maingat na pinipili. Marami akong nailuto. Baka gusto niyong dumaan mag-ina? Ang bahay na tinutuluyan ni Amara ay maliit. Ngunit sa pagpasok nila ni Hiraya, sumalubong sa kanila ang isang samyo na pamilyar at nakakagutom. Ang maasim na amoy ng sinigang. Sa kusina, naabutan nila si Amara na nagsasandok ng kanin. Nakasuot ito ng simpleng duster. At sa unang pagkakataon, nakita siya ni Aluna na walang suot na alahas. Tumingala ito nang marinig sila. May isang saglit na pagkailang, isang katahimikang hindi sigurado kung paano pupunuin. Ngunit ang katahimikang yon ay binasag ng isang maliit na tinig. Lola. Tumakbo si Hiraya, palapit sa kanyang lola. Walang pag-aalinlangan, walang takot. Niyakap niya ang mga binti nito. Natigilan si Amara. Dahan-dahan, ibinaba nito ang sandok. At sa isang kilos na tila matagal na nitong hindi nagagawa, yumuko ito
at niyakap pabalik ang kanyang apo. Isang maliit, halos hindi makitang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Amara. Isang totoong namang ngiti. Kumain sila sa maliit na lamesa. Ang usapan ay hindi malalim. Tungkol lang sa eskwela ni Hiraya, sa bagong halaman na binili ni Amara, sa masarap na pagkakaluto ng sinigang. Ngunit sa pagitan ng mga simpleng salitang iyon, may isang bagay na mas mahalaga ang ipinapahiwatig. Pagtanggap. Habang pinapanood ni Aluna si Amara na inaabutan ng hiwa ng mangga si Hiraya, isang malalim na kapayapaan ang dumaloy sa kanyang puso. Ang galit na dati kumukulo sa loob niya ay wala na. Ang takot na maging katulad ng kanyang ina ay napalitan ng pag-unawa. Hindi sila perpekto. Ang relasyon nila ay hindi kailanman magiging tulad ng nasa mga pelikula. Marami pa ring peklat, marami pa ring kailangang ayusin, ngunit sapat na ito. Sa gitna ng kanilang pagkain, bumukas ang pinto at pumasok si Diwa. May dalang isang supot ng pandesal. Ngumiti ito nang makita silang tatlo na magkakasama sa hapagkainan. Lumapit ito at humalik sa noo ni Aluna bago ginulo ang buhok ni Hiraya. Tumingin ito sa kanyang ina at isang simpleng tango ng paggalang at pagmamahal ang kanilang naging palitan. Umupo si Diwa sa tabi ni Aluna. Sa ilalim ng mesa, hinanap niya ang kamay nito at mahigpit na hinawakan. Isang tahimik na pangako, isang kumpirmasyon na hindi na siya muling mag-iisa. Tumingin si Aluna mula kay Hiraya, patungo kay Amara, at sa huli, kay Diwa. Ito ang kanyang pamilya, isang pamilyang basag, isang pamilyang nasaktan, ngunit isang pamilyang nagpipilit na muling mabuo, isang pamilyang natututong magpatawad. Ang sumpa ay nabali na, ang di nakikitang tanikala ng sakit na ipinasa mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod ay sa wakas naputol na. At nagsimula ito hindi sa pagbabago ng iba, kundi sa pagpapatawad sa sarili. Sa bintana, nakita ni Aluna ang papalubog na araw sa San Marahuyo. Ngunit para sa kanya, hindi ito isang pagtatapos. Ito ay ang simula ng isang bagong bukang liwayway. Muli, ako po ang inyong lingkod, ang inyong kakwento, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli, paalam.